let's move to the advantages of hydroponics. Unang-una is maiiwasan mo yung mga problema sa soil farming or yung sa conventional farming na gumagamit ng soil. Unang-una kasi wala kang lupa dito, walang soil-borne diseases, wala ka ding weeds, wala kang damo na i-maintain, i-spray. And higit sa lahat, hindi ka na magla-land prep. Hindi ka tulad sa open field farming na kung wala kang tractor is magbabayad ka pa magpa-traktora, magpa-plowing, magpa-harrowing. So medyo magastos din. So yan po. And next is water efficiency. Kasi napaka-minimal ng loss ng tubig sa hydroponics. Unlike sa soil farming na magdidilig ka, hindi lahat yun makukuha ng halaman. Andun lang yun sa lupa, makukuha ng damo, mag-evaporate sa araw. But dito is purely evaporation na konti at saka transpiration lang sa plants. And at saka yung ibang type ng hydroponics is recirculating. So pwede mong i-reuse yung tubig kaya matipid siya. And space efficiency. So kahit maliit yung space mo, pwede mong i-bilayer yung setup or a vertical para madami ka pa ding matatanim kahit sa maliit lang na space. Faster growth and yield. Dito sa hydroponics, no, lahat ng nutrients is controlled mo. Kasi wala siyang ibang mapagkukunan eh. Yung plants ay walang ibang source ng nutrients or pagkain niya. Doon lang mismo talaga sa binibigay mo na abono or yung nutrient solution. So, kontrolado mo lahat ng inputs, kaya ang plants ay everyday may makukuha siya. So, kung i-ano lang natin, i-draw lang natin yung mag-drawing tayo saglit. Example, ito yung graph, ito yung availability ng pagkain, at ito yung time, example, 1 day, 2 days, 3 days. Sa conventional farming kasi, magbibigay ka ng abono ngayon, tapos ang sunod mo na bigay is 7 days. So yung availability ng pagkain ng halaman is bumababa time to time until pwede siyang dumating sa level na wala na makuha yung halaman or hindi na siya available sa plants. Pero sa hydroponics, kapag hydroponics ka, yung pagkain ng plants is available palagi. Kumbaga parang kung sa tao pa, yung conventional farming is parang yung sistema na pagka sumahod na napaka-bongga, daming pagkain, pagka ilang linggo is wala ng ulam, gano'n. Parang gano'n yung mangyayari sa conventional farming. Pero sa hydroponics, kumbaga naka-budget na, meron siyang available palagi. Kumbaga punong-puno yung ref everyday. May makukuha talaga yung plants. So ganun po yung concept ng hydroponics, no? Kaya tuloy-tuloy yung laki ng halaman at saka tuloy-tuloy yung development niya. And next is nutrient control. Yun nga, so kontrolado mo lahat ng inputs mo, lalo na sa nutrients. So mas maganda yung impact sa plants. And reduce dependency on soil quality. So hindi ka affected ng soil quality kasi nga wala kang soil dito. And year-round production. So ito maganda din po to, itong year-round production. Kasi example, may mga farmers tayo na hindi nakapagtanim kapag walang ulan kasi nga walang tubig sa field. So may mga times na mga certain gulay sa paligid is mahal. Papansin niyo ba 'yon? Na may mga season na ang mahal ng kalabasa, ang mahal ng kamatis, kasi nga, yung ibang farmers natin sa field is seasonal. Kapag naka-hydroponics ka at naka-greenhouse ka, any time of the year, pwede kang magtanim. So, may times na mataas yung presyo, pwede kang tumama. So, yun naman ang kagandahan nun. Pwede kang tumama sa magandang presyo kapag naka-hydroponics. And reduce pesticide use, lalo kapag naka-greenhouse ka, naka-nets. So, very minimal yung insects na nakapasok, although meron pa din, but at least napakalaking bawas niya kaysa sa open field ka, no, na palaging spray ng spray. And optimize yung resource use kasi makokontrol mo lahat, wala kang masyadong sayang or waste, kaya ma-optimize mo yung paggamit mo ng resources. And research and innovation, this is very helpful sa research and innovation. Bigyan ko lang kayo ng example. Example, mag-run ka meron kang 2 varieties ng halaman. Tapos gusto mong tignan ngayon na kung sino talaga ang mas maganda sa varieties na yun. So kapag naka-hydroponics ka, sigurado ka na pantay yung nare-receive nila na nutrients. So ibig sabihin, kung ano yung performance ng halaman, is talagang genetic yun. Hindi siya affected dahil hindi pantay yung pag-aabono, hindi pantay yung na-receive na abono. So yun, hindi siya affected sa ganun. So mas maganda yung data na makukuha mo at saka ang conclusion mo is maganda. Na talagang genetically, mas maganda tong variety na to. So ganun po.